Okay, so hello traders, hello friends, welcome again to my channel. I'm Coach Jay, and for today's video ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-backtesting using the Go Charting. Okay, so alam naman natin na sa TradingView ay merong bayad if gusto natin gamitin itong replay button sa lower time frame like H1 and F15. Okay, kaya shoutout nga pala sa aking student na si Miss Ronaldin, wherein ay shinare niya itong Go Charting sa akin. Alright, so ako, ito yung binabayaran ko sa TradingView, $14.95 per month. So, itest natin ang Go Charting. Baka sakaling I can get rid of na dito sa pagbabayad ko monthly kasi normally ito lang naman yung ginagamit ko sa TradingView kasi hindi din naman ako mahilig sa mga indicators. Okay, so tama na sa akin ang basic na mga functionalities dito sa TradingView. Punta lang kayo sa Google, search nyo lang Go Charting, tapos select nyo lang to. Okay, yan yung kanyang icon. Okay, kahit X na lang. Tapos syempre log in with Google ka lang. Ayan, and then punta na tayo dito sa products chart. So parang ano lang din, 'di ba? Parang TradingView lang. So, if for example, gusto natin i-test ang XAU-USD, isa sa mga benefit nito ay makakagather agad tayo ng information sa mabilis na paraan so that matetest natin kung ang ating strategy ba ay merong edge sa market. Okay? Very important din itong backtesting para ma-practice natin yung skills natin sa pagte-trade, and makakatulong din ito sa pattern recognition like mga candlestick patterns, chart patterns, double top, head and shoulders. Yan. So, ma-practice talaga natin ang pagte-trade. Okay? And also yung ating setups. So, paano ba mag-backtest? Okay, so syempre, i-click lang natin itong replay button na to. Yan, bar replay. Yan, meron siyang arrow na yan. So, for example, ang i-backtest lang natin ay mula January. So, punta tayo ng January para medyo malayo-layo. January 2024. Yan, okay. January 2024, nasa na? Okay, malapit na. Okay, ito na ako. Dito na ako sa January 2024. Okay, and double-click lang natin to select candle start on replay mode. Yan, double-click ko lang. Okay, so yan na. Napunta na tayo dito sa January 2024. Okay. Yan, so syempre, di ba, if magte-trade tayo, if mag-analyze tayo, syempre, lalagyan natin siya ng mga support and resistance. Okay? So, meron din siyang tools na kagaya ng TradingView. Yan, meron dyan rectangle. Okay? So, nasa left side siya. So, pwede tayong mag-plot ng ating mga support. So, ito yung support. And then, ito yung kanyang resistance, major resistance. And also, meron ding ditong level. Okay? Yan. So, ito muna dahil ito yung malapit-lapit sa price. Yung ating mga nilagyan ng mga rectangles. Okay? And mapapansin nyo, downtrend siya. Okay? Because of the series of lower lows. Yan. Lower lows and lower highs. Okay? So, syempre, ang creation ng lower lows, lower highs is a definition of a downtrend. Okay? So, ibig sabihin, we will only look for a sell opportunity here. Okay? So, let's trade na. So, brain na natin itong ating ginawang path. Okay. So, syempre, i-play lang natin ito. And syempre, if gumagamit kayo ng Fibonacci, meron din ditong Fibonacci. Yan. So, you can plot from this high to the low. Yan. So, yung setting niyan, na bago ka na rin based doon sa nasa TradingView ko. So, narito ang 50% which is lining up siya sa na-drawingan natin na rectangle. So, therefore, ito yung malakas na area for me. Okay? So, play na natin. Oops. Yan. Okay, so may rejection na siya.
Okay, dalawang rejection na dito sa resistance na to. So, isa pang confirmation para sure. Oops. Yan. So, di ba, buti na lang hindi pa tayo nag-sell dyan. Okay, so kasi tumataas pa siya. Alright. Yan. Pwede natin din ipalabas ang EMA 200. May namang mga indicators dito. Halos complete din. Okay, so punta lang dito sa FX study. Ayan. And then, pwede nyo na lang din i-type. Okay, so exponential XX exponential moving average. Yan. Okay? So, napalitan ko na rin yan, yung color na yan. Okay? And, yan, no, napalitan ko na rin siya sa period na 200. Tapos yung appearance niya, kulay red. Pwede rin kayong mag-select ng favorite color nyo. Looking at the H1, ang EMA 200 ay pointing upward naman. Okay? Yan. So, possible na pullback lang ang ginawa niya. Okay, so we'll see kung ano yung next na gagawin niya. Yan, nakakita na tayo ng bearish engulfing. So pwede na tayong mag-sell dyan. Okay. So, syempre, quick lang. Okay. Short position. So, narito lang din yung short position, long position. Yan. Okay, so, for example, dyan lang tayo mag-sell and then yung ating SLI just above lang dito sa confirmation candle and dito yung ating TP. Okay? So, we'll see. Okay, yun. So, na-hit naman niya itong ating TP. Okay? Yan. So, sobra-sobra pa nga. Okay, so i-record nyo lang yan sa inyong template ng backtesting. Okay? So, ganun lang kasimple. Yan. Kaya very important talaga na marunong din tayong magbasa ng structure. Okay? Sige, maghanap pa tayo ng another trade for this. Continue lang natin. Okay, so mukhang nire-respect niya na yung EMA 200 which is ang overall trend naman niya ay uptrend. Okay. So, ngayon naman, let's wait for another. So, ayan. Okay. So far, bumababa pa siya talaga. And yung EMA 200 nag-pointing downward. So, mukhang ang hahanapin pa rin natin ay short opportunities. Okay. So, possible na bumaba pa siya dito sa demand level. Okay. Yan. So, check natin. Siyempre, use ulit tayo ng Fibonacci from this high to the low. Okay. And then, naririto yung 50%. Put a rectangle dito sa 50%. And, delete na natin yung isang Fibonacci para hindi tayo malito. Okay. Right. So, okay. Yan. So, pumupunta na siya. Alright. So, 38.2% nasa level na siya. And, ayun, nasa 50% na siya. Yan. Okay. So, okay. Yan. So, magte-trade na ba tayo dyan? Yes, kasi meron ng rejection to the upside, tas meron na din bearish engulfing. So, trade na tayo dyan. Sell. Yan. Tapos, yung ating SL ay just above lang dito sa confirmation candle na nakita natin. And, pwedeng hanggang dito yung ating target TP. Okay, play na natin. Okay, may hit kaya ang ating SL or yung ating TP? We'll see. Okay, so, ayun. Okay, na-hit pa rin ang ating ang ating TP, no? Ayan, lumagpas pa nga eh. So, ganun lang kasimple para ka lang din nagba-backtest using the trading view. Okay, kaya sulit na itong, for me, okay na sa akin tong Go Charting. Very useful naman. The same lang din yung mga functions niya and tools.
with the trading view. So, yan. So, try nyo rin tong Go Charting kung gusto nyong back testing for free. Yun lang. Thank you very much. Bye-bye!